Ano po sa tingin nyo mangyayari pag pinagsama nyo yung mga itim na langgam at saka pulang langgam? Mag-aaway-away po ba? Sa totoo lang po, hindi. Pero kung ilalagay nyo po yung mga pulang langgam at itim na langgam sa loob ng garapon o sa loob ng isang box o kahon at simulan nyo po na i-shake, kalugin nyo. Pagkabukas nyo po, makikita nyo yung mga dating tahimik at payapa, doon pa lang po sila mag-aaway-away. Kung wala pong manggugulo sa kanila, wala po silang dahilan para mag-away-away. Mga kapatid, bakit ka ba nakikiaway sa iba? Tanungin mo, sino ba ang nanggulo? Sa nagmumula yung pagkukulog? Who has shaken you up? Who steered you? Definitely, we should understand that when evil, when resentment or anger rises up in us, does not come from God. Somebody has provoked us. Nabasa po natin sa Ebanghelyo, nag-away-away ang mga tao. Nagtatalo-talo sila kasi hindi sila magkakasundo. Sino ba si Jesus? Sabi ng iba, propeta siya. Sabi ng iba, siya'y Mesiyas. Ang iba naniniwala na siya'y Diyos. Ang iba hindi naniniwala sa Kanya. Para bang si Jesus ang dahilan ng kanilang pag-aaway-away? Pero pag-isipan natin ng mabuti. Saan nanggagaling talaga yung kanilang pagtatalo-talo? Inumpisan ba talaga ni Jesus? Hindi. Nag-umpisa sa kanilang kalooban. Kasi ang bawat isa gustong patunayan na siya'y tama. So anong nagiging dahilan? Pag tayo'y nakikiaway o nakikipagtalo sa iba, kataasan ng loob, pride. Di po ba? When you want to prove that you are right, you will fight for it. You will argue with other people. But the question is arguing with others the will of God? Ano po sa tingin nyo? Kagustuhan ba ng Diyos ang pakikipagtalo sa iba? Kung babasahin nyo po ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang mabuting balita, malalaman natin na hindi kagustuhan ng Diyos nakikipag-away at pakikipagtalo sa iba. You read in Proverbs, sabi po niya, that do not answer foolish arguments of fools, or you will become foolish like them. Ano ibig sabihin? Pag nakikipagtalo ka, nagiging mangmang ka. Dahil gusto mat natin hindi, nakakamukha natin yung mga nakakausap natin. Amen? Nakukuha natin yung kanilang pag-iisip. Pinapasok mo yung kanilang salita sa iyong puso. Kaya nga, pag ang isang tao masamang magsalita, hindi malayo, mapipick up mo yan, makukuha mo yan. Sino ba talaga mga nakikipagtalo? Di ba? Yung mga makikitid ng kanilang isip. Kasi kung malawak ka mag-isip, uunahin mo munang unawain yung tao, pakinggan yung tao, bago ka makipagtalo sa kanya. Amen? Please, strive not to argue with people. Dahil pag nakikipagtalo ka sa kanila, binababa mo ang level mo. Gusto niyo po ba na mababa ang level mo? Di ba anong nais natin? Ang ayusin ng ating sarili. We strive to improve ourselves. Tingin natin sa Diyos ay nasa taas. Kaya nga tayo gusto din natin pumaitaas. Pero paano ka aangat kung binababa mong sarili mo sa pakikipag-away at pakikipagtalo sa iba? Sabi nga, be careful when you argue with fools. People may not know the difference. Pag meron dalawang taong nagtatalo sa daan, di ba? Hindi naman nila tinatanong sino yung tama, sino yung mali. Yung dalawang taong nagtatalo, nagsisigawan, nag-aaway, pinagtatawanan. Tama ka man, may punto ka, mag-ingat ka. Kung idadaan mo yan sa argumento, hindi yun yung pinakamagandang paraan para marinig ka. Amen? Sabi po, basahin nyo din, in the letter to Titus, we are reminded to avoid controversies and arguments and quarrels because they are pointless and worthless. Sinasayang mo lang ang iyong oras sa pakikipagtalo sa iba. And we know that life is so short and death is certain. Bakit mo sasayangin ang iyong panahon, ang iyong lakas para patunayan lang na ikaw ay tama? And when we argue, what is that one thing that we lose? It is peace.
Remember this, my dear friends, that no argument is worth it. No argument is worth damaging your health. Yan yung problema na napakarami sa atin Pati ang sarili nating kalusugan, pati ang sarili nating kapayapaan, sinasakripisyo natin para lang manalo tayo sa ating mga argumento. Baka nakalimutan natin ang paalaala ng Panginoon sa pamamagitan ng sulat ni San Pablo sa mga tao ng Pilipo. Sabi niya, do everything without grumbling or argument. Hindi kagustuhan ng Diyos ang pakikipagtalo sa iba. What is required of us is to always communicate, ang makipag-usap. And arguing is different from communicating. Remember that. Ano po ang hamon sa atin? Ang gamitin nating mabuti ang ating isip, ang gamitin natin mabuti ang ating pananalita. Remember, my dear friends, raise not your voice, but your words. Amen? Lakasan mo, hindi ang iyong boses, kung hindi ang kalidad ng iyong salita, ng iyong pangungusap. Dahil tandaan niyo po, ang mga halaman at bulaklak ay tumutubo, hindi dahil sa kulog at kidlat. Ang halaman, ang bulaklak tumutubo dahil sa ulan. Yung paninigaw mo, yung pagmumura mo sa iba, yung pakikipagtalo mo, kulog at kidlat. Hindi yan makakatulong para bumbuti ang ibang tao. Lakasan mo. Ang ibig mong sabihin, hindi ang ating mga boses. Bago ka magsalita, tumahimik ka at magdasal. Dahil tandaan niyo po, pag meron ng lumabas sa iyong bibig, hindi mo na mababawi yan. Isa sa mga pinakamahirap at pinakamasakit na karanasan ay yung nakasakit ka ng damdamin ng iba, hindi mo sinasadya. Pero bakit mo sila nasaktan? Kasi nauna ang iyong pananalita bago ang iyong pag-unawa. Amen? Isa ka bang taong mahilig makipagtalo? Magdasal tayo. Hindi yan kagustuhan ng Diyos. Ang kagustuhan niya ay tayo ay magkaisa sa pagmamahal. At paano pa lumalim ang ating pagmamahal sa bawat isa at sa Diyos? Nag-uumpisa yan sa pakikipag-usap. One foundation of love is always communication. So improve your words. Do not raise your voice. Tanong po, nakiaway na po ba kayo sa social media? Nasubukan nyo na rin po bang mag-post na meron kang pinaparinggan, pinapatamaan? Nakapag-unfriend ka na ba? O nakapag-block ka na ba sa social media? At pagkatapos mong ginawa ang mga ito, nagsisisi ka. Bakit ba minsan nalalagay tayo sa ganitong sitwasyon o problema sa social media? Ito ay dahil tayo ay agad na pumipindot bago tayo mag-isip. In other words, we are quick to click before we think. Hindi tayo magkakaroon ng problema, wala tayong magiging kaaway, magiging payapa ang ating buhay kung matututuhan natin itong napakasimpleng bagay na ito, that we think before we click. Pero bilang mga Kristiyano, hindi lang po tayo dapat nag-iisip bago tayo magsalita, bago tayo magdesisyon, bago tayo pumili. More than thinking, we should always be praying. And this is the example that our Lord is giving us, teaching us, that before making any decision in our life, before acting, we should always pray. Pray before you act. Pray before you speak. Pray before you click. See, you would have a more peaceful and happier life. Ang ating Panginoon, bago siya magmisyon, panay siyang nagdarasal. Bago siya gumawa ng milagro, nagdarasal siya. Bago siya magpagaling ng may sakit, nagdadasal siya. Bago siya magturo sa mga tao, kaya tama at may katotohanan, may kapangyarihan ang kanyang mga salita,
Ito ay dahil umaga pa lang nagdarasal na ang ating Panginoon. Bago siya pumili ng mga apostol, nagdasal muna siya. Before he made this major decision, he prayed. Dahil dito, tinulungan siya ng Ama na piliin ang mga karapat-dapat na magdadala at magpapatuloy ng kanyang misyon. Madalas, pag tayo ay gumagawa ng desisyon, ang inuuna nating pinakikinggan ay ang ating mga damdamin, nararamdaman. Pangalawa na lang, yung pag-iisipan mo. At nahuhuli nga, yung ating pagdarasal. But we are challenged, my dear friends. Before we make a decision and before we act, pray first. Isa din yan ang dahilan ng napakaraming problema natin. Dahil pag tayo ay namimili, ito ay galing sa ating nararamdaman. Father, kasi po noon, mahal na mahal ko po siya. Pero ngayon nag-iba na siya. Ayaw ko na siya. Dahil noon, iba yung nararamdaman. Ngayon, iba na naman yung nararamdaman. Kaya nagkaroon ng problema. When we base our decisions on emotions, there will always be problems. If you base your decisions and your life in prayer, you will always be at peace. Even if problems will arise, it's okay. Because you know, God is always with you, helping you. Yan yung po kagandahan Pag tayo ay nabubuhay sa panalangin. Na anuman ang dumating sa ating buhay, masama o mabuti, payapa tayo. Dahil alam natin, ang lahat na nangyayari sa ating buhay ay plano ng Diyos. Ay nangyayari sa kalooban ng Diyos. May napakagandang payo po ang isang inchik. Ang pangalan po niya si Sun Tzu, isang general na sumulat ng librong The Art of War. At sabi niya, kung kilala mo ang kaaway mo at kilala mo ang sarili mo, hindi ka malalagay sa peligro, hindi ka matatalo. Kung kilala mo ang kaaway mo at hindi mo naman kilala ang sarili mo, mananalo ka sa isang laban pero matatalo ka naman sa susunod. At kung hindi mo kilala ang kaaway mo at hindi mo rin kakilala ang sarili mo, palagi kang nasa peligro, palagi kang matatalo. Napakaganda po, no? Napakatalinong payo na sinasabi sa atin na kailangan nating maging matalino para hindi tayo malagay sa peligro. Kilalanin natin ang iba, kilalanin natin ang ating sarili. Kasi kung wala kang alam, hindi ka magtatagumpay. Kung wala kang alam, siguradong ikaw ay masasaktan. Ikaw ay mabibigo. Narinig naman po natin sa kwento, sa unang pagbasa, napakatalino ni San Pablo at Barnabas. Alam nila na yung mga ibang Hudyo at Hentil, inaabangan sila at nakahanda na batuhin, patayin sila. Kaya sila ay umiwas. Alam nila kung sino sila, alam nila kung ano ang kanilang misyon. At ito ang kanilang ginawa at pinagpatuloy. Nangangaral sa mga tao, nagpapagaling ng mga may sakit. Kaya naman lumaganap ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. They were wise. Matalino sila. Kilala nila yung mga ayaw sa kanila. Kilala nila kung sino sila. Alam nila ang misyon na binigay sa kanila ng Panginoon. Kahit po ang ating Panginoon, napakatalino. Jesus was so wise. Alam din niya yung mga ayaw sa Kanya. Though sinusubukan niya na i-converte sila, baguhin sila. Napakahalagang aral po sa ating lahat na hindi tayo dapat palaging nakikipagtalo. Kung ikaw ay palaging nakikipagtalo, ano ka nun? Talo ka. Tandaan niyo po yan. Sino ang tunay na matalino? Siya yung marunong umiwas sa gulo. Siya yung marunong hindi
makipagtalo. Pwede mong paglaban ang katotohanan. Pwede kang manindigan sa tama na hindi nakikipag-away at nakikipagtalo. Dahil pag ikaw ay nakikipag-away at nakikipagtalo, ano ang lumalabas sa iyo? Galit, anger. At hindi po ba ang galit ay parte ng nakakamatay na kasalanan? Anger is one of the deadly sins. Yan po yung napapansin ko ngayon. Napakarami, nakikipagtalo pa rin tapos na ang eleksyon. At itong galit, itong away ay kumakalat at nakaka-affect sa ating lahat. Nakakalungkot na nakakalimutan natin kung sino ba tayo at kung ano ang misyon na iniwan sa atin ng Panginoon. Nakakalimutan natin na tayo'y Kristiyano, na tayo dapat ay makilala bilang alagad ni Kristo. Paano? Kung tayo daw ay magmamahalan at kung tayo ay magmamahal sa ating mga kaaway. Amen? We are not called to win arguments, but we are called to win souls. Amen? Baka makalimutan po natin yan. Walang nananalo sa pakikipagtalo at pakikipag-away. Paano tayo mananalo dito sa mga kalaban natin? Paano natin sila mapapagbago? Sa pamamagitan ba ng ating mga masasakit na salita? Hindi. If you want to change somebody, if you want to convert somebody, do not argue with them. Do not fight them. Be wise. Maging matalino ka. Persist. Be humble. And love. Bakit hanggang ngayon hindi pa nagbabago yung asawa? Ang tagal-tagal mo na sinisigawan, ang tagal-tagal mo nang binubugbog, ang tagal-tagal mo nang pinapahiya. Ang tanong, kilala mo ba siya? Ang tanong, kilala mo ba yung sarili mo? Ang tanong, kumusta naman ang kagustuhan ng Diyos sa buhay niyo mag-asawa? Bakit nag-aaway-away kayo sa pamilya? Kahit na kapatid mo yung mga yan, kahit na kamag-anak mo yung mga yan, ang tanong, kilala mo ba sila? Alam mo ba yung pangangailangan nila? O baka ang mahalaga lang sa'yo yung sarili mo at nakalimutan mo na rin ang kagustuhan ng Diyos na mahalin, respetuhin, unang-una sa ating mga pamilya. Amen? Pinapaalala sa atin, maging matalino ka naman. Tang matalino, umiiwas sa gulo. Pero hindi ibig sabihin sumusuko para sa tama, para sa mabuti, para sa katotohanan. May mas magandang paraan para ituwid ang kasamaan. Mag-uumpisa sa paggamit ng ating isip, sa hindi pagsuko, pagtsatsaga, sa pagpapakumbaba at sa pagmamahal.